saan kayo? Tandang Sora po. Sige, tara. Nagkaroon ng masamang kutob si Dionisio sa pasaherong kanyang isinakay. Yan, Sora na po. Nang singilinan niya ito, hindi niya akalain na magiging madugo ang kabayaran. Magkano? 140, sir. Sabi niya, magkano po? Pero hindi na ako nakatingin sa metro. Parang naisip ko, hinala. Sabi ko, nakagano na ako eh. Tumitingin kayo sa salamin niyo. Salamin lang. Sabi ko, 140 po. Pag sabi ko 140, sabay sa ginanon yung ulo ko. Sabi niya, ito bayad po. Bayad! Nakita ko, sinalo ko ng ganun. Dito duman yung kutsilyo. Umiwas ako. Yun, tumalbog yung dugo. Bagamat matindi ang unang tama ng saksak ni Dionisio, ay parang hindi niya ininda ang sakit nung bumaon ang patalim. Dito na siya napilitang lumaban. Naramdaman niyo na Oo, naramdaman ko doon pero sakit wala. Hindi masakit. Umarap ako ngayon. Sabi ko, Diyos ko po, ano ba yan po? Anong kailangan mo? Pera, cellphone, nandyan sa unos. Tinira ako ulit. Ito, pangalawang tira. Ito, sa dibdib. Sinalo ko na naman. Inaabot na naman kay mahaba eh. Sabi ko, sige, saksak. Saksak ng saksak siya. Sangga ng sangga ako. Ayon kay Dionisio, hindi nagdeklara ng hold up ang sakay niyang kriminal. Basta't bigla na lamang siyang inundayan ng saksak. Ano ba talagang pakay nun? Gusto niyang kunin yung kinita nung araw na yun? O ano ho ba? Parang ganun nga ang isip ko, patayin mo na niya ako eh. Tapos mo na limasin. Tapos inisip ko rin, kasi alam naman talaga natin, isang saksaka lang tayo rito eh. Ay, paghugot nun, siyempre, mawalan ka ng malay. Alam ko, Yun ang gusto niya, kaya lang nakalaban kayo. So, ang sa tingin ninyo, patayin muna kayo bago kunin ang kinita. O, yun ang isip ko na. Yung sinaksak na niya ako. Lumaban pa rin si Dionisio kahit na malaki ang panganib sa kanya. Hindi nyo naisip na, bakit pa kayo lumaban? Na baka kamatayin nyo pa yun. Wala na rin choice eh. Dapat nga, makalalabas ako eh. Hindi na pwede hawak eh. Tiningnan ko ng kutsilyo. Talagang magtuloy-tuloy na sa'yo eh. Di mo sanggain, gaganon ka lang, hindi ubra. Kasi doon sa kagipitan. Nanlaban kayo. Oo, sinalo ko na. Tapos dinumog ko na siya. Hindi tumigil sa pakikipagbunot sa hold-upper si Dionisio. Kahit halos natatagtad na siya ng saksak, ay patuloy pa rin siya sa panlalaban. Dahil dito, napansin niyang nagsimulang manghina ang hold-upper. Doon siya humina nung tuwing saksak niya, sinasalo ko ganun. Dito yung kutsilyo. Kaya meron kayong mga tahi dito. Ito ang ibibigay ko rito. Tapos saksak siya uli. Pag saksak niya, hindi niya idiretso eh. Ihata eh. Pag ganun ko, open. Ito na may tatapuin ko. Yun ang marami ngayon, no? Ngayon, saksak siya uli. Hindi siya magsaksak dito eh. Saksak siya. Na-streetan ko 3 beses dito sa panga. Doon ang hina. Sabi ko, sige, saksak. Sigaw pa nga ako. Ayan, mahina ka na. Tinapoy ko ngayon. Pinasok ko yung kamay niya rito. Sa gilid. Nakaganon siya. Ito ang tinanggal ko. Dalawa. Talaga? Oo, binali ko. Dinumog ko na, laglag kutsilyo. Sabay gunit ako, nakabaluktot ako. Hinawakan to niya, oh. Nangganyan yung purma ko. Ganyan. Tapos sinuntok niya ako rito. Sabi ko, di nga ako namatay sa kutsilyo. Sige, suntok. Ang hold-up o robbery ay maituturing na organized crime na talamak sa Pilipinas. Iba yung pag-iingat ang katapat para makaiwas dito. Kung nakasakay sa taxi, driver man o pasahero, siguraduhin nakalak ang mga pinto. Huwag maglabas ng mamahaling gamit na pwedeng maging tukso sa mga kriminal. Huwag ding ipakita ang pagbibilang ng kinitang pera dahil pwede itong maging mitsa ng ating buhay. Sa kabila ng mga madudugong sugat, dulot ng paulit-ulit na pananaksak, dumating pa sa punto na naagaw ni Dionisio ang patalim ng hold-upper. Ginanong ko sa kutsilyo, dandahan nga ako, kaya baka mamukha naman ako. Inisip ko baka, anuhin niya, mamukha na tuloy ko. Ginanong ko muna, ganyan, sa ulo. Sabay, angat. Umangat na siya. Siya? Dito rin tinaman sa sinturon, hindi nga tumalabi. Nang makuha ni Dionisio ang patalim ng hold-upper, lalong nabuo ang loob niya na ipagtanggol ang sarili. Sinugot ko ulit. Tapos
Tapos sinaksak ko, pag ganun. Bigla, nasalo din niya. Sabi ko, ang galing mo no. Tapos, hugot uli. Yun pala siya, nang naghawak na sa kamay ko, nagbukas, tumalon. Nakalabas ng taxi ang hold-upper. Duguan naman ang biktimang si Dionisio. Sa mga sandaling ito, hindi alam ni Dionisio kung siya ay makakaligtas.